Mga alagang hayop ni Narada at Krishna. Sinabi ni Inang Yasoda kay Maharaj Nanda, "Tignan mo ang aking mahal na anak, na ang mga mata ay puti, may turban sa ulo, balabal sa katawan, at mga kampanilya sa paa na tumutunog ng matamis. Papalapit siya kasama ang kanyang mga surabi, guya, at tignan mo kung paano sila gumagala sa banal na lupain ng Brindaban." Nectar of Devotion, Chapter 43. Ang mga baka sa tahanan ni Krishna ay mga pinalayang kaluluwa. Tinatawag silang surabi na mga baka. Maraming larawan na nagpapakita kung paano mahal ni Krishna ang mga baka. Niyayakap at hinahalikan niya ang mga ito. Ang ganitong uri ng relasyon kay Krishna ay tinatawag na santa. Ang kanilang ganap na kaligayahan ay natatamo kapag hinahaplos sila ni Krishna. Mula sa mga baka ng surabi, maaring kumuha ng gatas hanggat kailangan, at maaari silang gatasan ng paulit-ulit ayon sa nais. Science of Realization, Kabanata 8. Ang mga baka na ito ay mga alagang hayop ng Panginoon. Sa lahat ng mga baka ng surabi na lubos na mahal ni Krishna, 7 ang itinuturing na pinakamahalaga: Manggala, Pinggala, Ganga, Pisangi, Manikastani, Hamsi, at Bamsi Priya. Ang mga baka na sina Padmaganda at Pisanggaksa ay mga alagang toro ni Krishna. Bukod sa mga alagang baka ng surabi, marami pang ibang hayop ang alaga ni Krishna at Radharani. Si Suranga ay ang alagang usa ni Krishna, at si Dadilobha ang kanyang alagang unggoy. Ang kanyang mga alagang aso ay sina Vyagra at Brahmaraka. Mayroon din siyang alagang swan na si Kalasvana, isang pabo real na si Tandavika, at mga parot na sina Daksha at Bikakshana. Govinda. Si Krishna ay laging nag-aalaga ng mga baka. Ang isa sa kanyang mga pangalan ay Govinda, ang pastol ng baka. Maging isang hayop ay napakalaking pagpapala. Hindi ito pangkaraniwang bagay na maging isang hayop ni Krishna. Anumang kasama ni Krishna, maging ang kanyang mga kaibigang pastol, mga guya, baka, puno, halaman, bulaklak, tubig ng Yamuna, ang magagandang pastol at dalaga ng Brindaban, o maging ang kanyang ama at ina, lahat sila ay deboto ni Krishna. Nais nilang maglingkod kay Krishna sa iba't ibang paraan. May ilan na naglilingkod kay Krishna bilang hayop, bilang prutas at bulaklak, bilang puno, bilang tubig ng Yamuna, o bilang kanyang mga mahal sa buhay. Si Krishna ay hindi impersonal. Napakarami niyang minamahal at mahal din niya sila. Ang isa pang pangalan ni Krishna ay Pasupala, ang tagapag-alaga ng mga hayop. Nagpapakasaya siya sa pag-aalaga ng mga baka ng surabi. Hindi ito pangkaraniwang mga baka, dahil ang mga baka ng surabi ay maaring gatasan ng paulit-ulit at magbigay ng gatas hanggat nais. Mga alagang hayop ni Srimati Radharani. Si Srimati Radharani ay mayroon ding mga alagang baka ng surabi. Kabilang sa pinakamahalaga ang Sunada, Yamuna at Bahula, kasama si Tunggi, ang kanyang matabang guya. Si Kakhati, ang kanyang matandang alaging unggoy. Si Rangini, ang kanyang alagang usa, at si Charuk Chandrika, ang kanyang alagang ibong Charoki.
Si Tundikeri ang pangalan ng kanyang alagang swan na mahilig lumangoy sa lawa ng Radhakunda. Si Maduri ang kanyang alagang elepante at ang kanyang dalawang alagang loro ay sina Sukmandi at Subha. Ang dalawang lorong ito ay perpektong ginagaya ang mga mapaglarong biro ni Lalita Devi para sa kanyang Panginoon at ginang, Sri Radha Krishna. Sa pamamagitan ng kahangahangang paggaya na ito, pinapahanga nila ang mga gopi. Sa palagay ko, ang mga bubuyog na dumadapo sa iyo ay isang deboto sa kanilang mga nakaraang buhay. Hindi nila maiwan ang iyong piling sapagkat walang ibang mas mabuti at mas mapagmahal na Panginoon kaysa sa iyo. Ikaw ang orihinal at kataas-taasang persona ng Diyos. At ang mga bubuyog na ito ay sinusubukang ipahayag ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pag-awit. Iniisip ko rin na ang ilan sa kanila ay maaring mga dakilang pantas at deboto na nagkataawang bubuyog dahil hindi nila matiis na lumayo sa iyo kahit sandali. Mahal kong kapatid, ikaw ang kataas-taasang Diyos na dapat sambahin. Tignan mo kung paano ang mga paboreal sa kanilang matinding kasayahan ay sumasayaw sa harapan mo. Ang mga usanak kilos ay katulad ng mga gopi, ay masayang sumasalubong sa iyo. Ang mga ibong kuko sa kagubatang ito ay tinatanggap ka ng may galak sapagkat itinuturing nilang napakapalad ng kanilang tahanan sa iyong pagdating. Kahit na sila ay mga puno at hayop, dinadakila kanila. Handa silang tanggapin ka sa abot ng kanilang makakaya, tulad ng ginagawa ng mga dakilang kaluluwa sa pagtanggap ng isa pang dakilang kaluluwa sa kanilang tahanan. Ang mga lupa mismo, napakabanal at napakapalad nito sapagkat ang iyong banal na mga yapak ay nagpapala sa kanila. Mula sa Krishna Book, Kabanata 15. Haribol!